Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi, no? Ito siguro isa sa pinakaginabing pagbablog ko, no? Magbigay lang po tayo ng reaksyon dito sa vlog ni Atty. Enzo. Papasok na ba talaga si Mar Roxas sa administrasyong Marcos Jr.? Ito pamagat nung vlog ni Atty. Enzo eh. Pakinggan nun natin, ha? Pupunta ho siya sa bayan ni Mar Roxas eh. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At dito mamimigay siya ng bigas. Mamaya magbigay tayo reaksyon dito. Mayong aga sa inyo tanan, subong aga, pagapangunahan sa aton pinalanggang na presidente ang pagpanagtag sang bugas para sa aton mga kasimanwa. Siya pa yung nagbubuhat ng bugas eh. Bugas pala sa kanila yung bigas Siya ho nagbibigay nung tagkakalahating sakong bigas. Ito yata yung nahuli sa smuggle, yung sa mga smuggled rice. Ganun kaya to. Diri sa probinsya sang Capiz. Ano ho to, bulwarte ni Mar Roxas no? Bahit ni Miss X talaga siya pa nagbubuhat ng bigas, binibigay niya sa tao Si FLM ganyan din yata style nun, di ba? Bigas din. Sumikat si FLM, yung kapatid niya raw si FLM. Alat ni, kilala mo, di ba namimigay din ng bigas si FLM? Tama na, pagod na yan. Pinera mo na lang sana para hindi ka na napagod nagbuhat. 1,000 lang naman halos isa niyan eh. 25 kilos lang yan eh. Mahal na Pangulo, mga kasimanwa, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Paulit-ulit ka naman, puro. Kanina pagpasok, so halata namang sip-sip naman tong, sino ba itong nagsasalita na to? Puro His Excellency Marcos Jr. Batiin ang ating ama ng probinsya ng Capiz, ang ating matagal ng kaibigan, ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz. Nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Roxas, nandito po. Baka hindi niyo po alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang... Di yata alam ng Duterte yan Hindi alam ng mga Duterte yan. Makitagal na palang kaibigan ni His Excellency si Mar Roxas. Dito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami. Dahil bachelor pa po kami. At
Mukhang tropang dikit ito may bigay tayo reaction dyan. Marami kami mga adventure na magkasama. Kaya po, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. O yan, mga kabunyog, ginanap yung magbibigay na ho tayo ng reaction dyan sa vlog ni ito, Enzo, no? Magkaiba ho kami. Alam nyo mga boss, no? Ang daming lugar na pwedeng pagtapunan, pagbigyan yung mga bigas na yan, ano? Pero sa Capiz na guys, His Excellency. Doon sa bayan ni Mar Roxas. Kaya pala si Mar, nung kalaban niya si Digong sa pagkapangulo, natalo siya ni Digong, di ba? Wala namang binuli-buli lang siya ni Digong, di ba? Napainit ni Digong yung ulo ni Mar Roxas, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi ni Digong sa kanya. Parang nung nanonood ako ng debate nila, parang binabastos ni Digong si Mar Roxas, panay naman ng palpak. Yung mga may mga kanya-kanyang pala, di ba? Sikat na sikat si Digong, nababoy niya si Mar Roxas ng mga at that time. Kung ano pinagsasabi niya. Diba? Pero si Mar Roxas, hindi siya nagsasalita ng parang wala akong naririnig na against kay Marcos, no? Pero balita, di ba? Pinsang buo yata niya si Lisa Araneta, di ba? Roxas Araneta, di ba? Antok na ako. Mahaba pa naman yung collab natin mamaya, no? Anyway, sabi na nga ni His Excellency, pinakilala niya, dating senador, secretary, lahat na yata ng posisyon, nahawakan nito Tama ka dyan, His Excellency. Kaya napakalaking, kung yan ipapasok sa iyong kabinete, asset yan. Hindi yan liability. Yan ang sigurado niyan. At hindi ka ipapahamak niyan. Sa tingin ko wala naman yata bahid ng korupsyon si Mar Roxas Wala naman tayong balita, di ba? Wala namang confidential pa na 460 million yan. Wala namang, di ba mga boss? Mas magandang hamak naman yan kaysa kiga dun. At talagang matinding politiko yan, hindi basta-basta ng mga boss. Ano masasabi nyo dito sa aking reaksyon sa pangyayaring ito? Pwedeng inano lang ni Marcos, ni His Excellency na parang pupunta ako dyan at mamimigay ako ng bigas, pero dyan tayo mag-uusap. Ganun na para mahaba pag-uusapan natin. Ganda yan. Kesa naman dyan sa mga taga-Davao ang maging kasama mo, di dyan ka na kay Mar Roxas. Hindi ka mapapahamak, di ba mga boss? Sa palagay niya mga boss. Pero baka matakot kay pero nagdidesisyon naman na si His Excellency ng against kay Digong, di ba? Maganda pag si Mar Roxas ang nakapag-advise sa kanya ng kanyang gagawin, no? Baka sabay, parang may isang anghel at isang di ba? Di ba mga boss? Para sa akin nung ko pa inaantay kala ko nga papasok na yan pero ang tagal no? Baka ngayon kasi parang kung galit si His Excellency dyan kay Roxas, hindi siya pupunta dyan sa Capiz, diba? Para magbigay-bigay ko ng bigas, diba? Pero baka naamoy din ni Digong yan, diba? Na mukhang kalaban ni Digong yan, si Mar Roxas, diba? Magkulam na po tayo at ako'y antok na. Jeff Ramos shout out Magandang gabi po tayo, sabi niya.
Job Alvaro. Welcome to the club, Job Alvaro. Good evening, Sir Rox. Totally agree ako sa inyo. Katangahan ang ugat ng paghihirap ng marami. Totoo, di ba? Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox. Maraming tanga na lumalabas. Talagang tama ang sabi natin. Parang virus na kung kumalat ang katangahan. Totoo. Sahol pa sa COVID yan eh. No, at yun nga walang gamot. Walang vaccine ng tanganising virus na yan. Raul Villanada ulit Wala lalo na kung mga botante dyan ang sukatan. Totoo. Magtaka ka pa ba? Number 1 si Kimo. Diba? Takin mo natalo ni Kimo si Dick Gordon. sila Atty. Espiritu. Ano ba? Asa ng utak? Diba? Diyos ko. Ewan. Yun na yung vlog ko kahapon. Sipin mo, teacher, nag-aral ka pa para tangahin ka lang ni Aguilag. Syunga. Ang daming syunga Raul Villanada ulit Wala pa namang gamot sa katangahan. Hindi pa nga naiimbento. Wala pang naimbento ang gamot Sumagot si Renato Gonzales. May gamot ba, Raul Villanada? Kumbantrin, ipupurga lang sa utak. Visit. Kumbantrin sa bulatin dahil sa utak Wala talaga. Christian Cheng, shout out na ka. Magpapaiba-iba lang pala ng boses. Tama po kayo, Tatay Rox. Talent ang pag-iba-iba ng boses. Ako nga po, napakadami kong boses. Punong radio drama talent po ako. My goodness. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Naturingan teacher. Asan ba? Asan nakalocate ang ulo nyo, teacher? A pleasant evening po, Tay Rox. Sumagot si Alulalia. Ventriloquist po ang tawag doon, ma'am. Yung may talent na pag-iba-iba ang boses. Kaya nga, tatanga-tanga tong teacher na to Tapos naniwala siya na dadalhin daw siya ni Agila sa langit. Baka hindi kaya dinala ka sa langit, teacher? Kaya ka nagkaganyan? Sa langit na ewan, Okinawa, Japan, Christian Cheng sumagot Oo nga, Alulalia, alam ko po yun. Yung itong naturingang teacher, and yet, nagpabudol lang. Totoo. How are you, Alulalia? Me and my music. Si Christian Cheng po, siya ang me and my music. Ay, happy birthday po, Mrs. J. Jet Asistio. Asawa po yan ni Pare Relly, Relly Asistio. Birthday niya po ngayon G. Jet Asistio. Happy birthday. May you have many more birthdays to come, ma'am. I'm okay, ma'am. Christian Cheng, sabi niya. I know you're me and my music. I'm glad I met you. God bless you and your family. Thank you, sabi niya. Sumagot na naman si Christian Cheng. Sensya na po, Alulalia, but di minsan na tawaging ma'am. Just call me Christian. Thank you din po, ka-warriors, ka-action, ka-mobster, ka-bunyog, sabi niya. Thank you again, sabi niya. Thank you too, Brad. Bless you, sabi niya. Many thanks. Palagian mong pag-regret sa akin sa live ni Sir Mab at shout out mo ba? Hindi ako nagsasawa kay Cheng. It's my pleasure to greet you, sabi ni Alulalia. Shout out sabi niya. Tama din lang kay Senyor Aguila pati sa pagpili ng kandidato at politiko. Nagkalat yung mga tanga dito sa Pilipinas, kaya kawawa yung bayan natin. Puro magnanakaw yung mga nakaupo sa gobyerno. Totoo.
Deborah Bustos. Shout out. Hello po, Tyrox. Ang tagal mong nawala, Deborah Bustos ka. Saan ka ba galing, ha? Moody mo ma, shout out, ha? Ha? Hi sir, good evening po. Biruin mo po, may pinag-aralan, nagpauto sa nagpanggap na Santo Niño. Okay lang, walang pinag-aralan eh, maintindihan mo pa eh. Kaya nga eh, di ba? Nakakagalit dahil sila ang naturingan na may pinag-aralan, binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos upang maglingkod sa pagtuturo sa mga bata upang turuan, nakikinig ka dyan sa manluloko. Hay, Pinas, nasakluban na ng kadiliman. Salamat po, sir. Ingat po. Tawa ko sa'yo, Moody mo man, napatawa mo ko, ha. Bumblebee, shout out, ha. Kung tutusin, simple lang ang problema natin. Ha? Kung tutusin, simple lang ang problema ng hindi ng Pilipinas. Kasi mayaman naman siya talaga. Yung mga mamamayan, mga Pilipino, tayo ang problema. Simple lang problema. Sino ba ang problema? Di ba mga pulpul na mang-uuto na politikong Pilipino? Tanggalin silang lahat ng mga kurap. Sa katerba tayo, nagtatanga-tangahan. Totoo eh, wala tayong magawa. Bumblebee, walang pinuno eh. Ano, paano? Christian Cheng ulit to. Tyrox, believe it or not, yan TikTok na bundok na pinamumugaran ng kulto, dyan napupunta ang billion of Intel Confidential Fund. Satellite po niyan ni Buhayang Bomba at Sara Part 2, yan ni Kibuloy at yung teacher Kapu. At yung teacher, kamo po Tyrox na naniniwala na nag-iiba-ibang boses. Ako'y natatawa talaga. Eh, di po baga may radio station doon sa langit sa TikTok ng bundok, sa tuktok ng bundok. Tyrox, entonces doon nag-a-acting, nagre-recording sila doon sa ng boses nila na paiba-iba. At kahit po ako, sabi ko nga po, kayang-kaya kong gawin yan, ang paiba-iba ng boses. Ano tayo? Pambihira naman. Oy, moderno na po ang panahon. Teacher pa man din kayo. Kadali nyong namang utuin. Baka nga nadala ni Agila sa langit yung teacher neto eh. Kaya nawala sa sarili. Roberto Lanusa, shout out ah. Iba yung langit na si pagdadala sa kanya ni Agila eh. Oh. Bastos. Roberto Lanusa sabi niya, greetings Karo at sa Karaoke Warriors. Ang bansa natin ay isang malaking kulto ni Duterte at Marcos. Sang-ayon ako sa iyo dyan, my friend. Di ba nung nag-kampanya, sabi nila, yung mga zombie, Duterte, BBM, Duterte. May taga-kumpas yun. Ewan. Karamihan sa mga kabayan natin ay mukhang pera. At iniidolo pa ang mga taong magnanakaw. Totoo yan. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Karaoke. Yang kulto, kapihan ni Senyor Aguila, may nagbibigay ng protection dyan. May mga pangako sa mga taong kasapi dyan. Kung pagkain lang kayang bigyan diyan ng atirahan, kasi po, malaki ang pondo ng politiko sa loob ng isang taon. Totoo yan. Isang grupo na yan ay nagagamit sa halalan at pinakamabigat at grabe ay yung pang-aabuso sa mga bata. Kaya nga 12 pa lang pinapabarako na ni Agil eh, para mga anak ng mga anak at dadami yung grupo nila eh. Mantaki mo, 5,000 na sila doon, oh. At pinagpaparis-paris sila dahil nga magugunaw na mundo kailangan parang Noah's Ark, kailangan paris-paris lang maiiwan, ha. Itong Agila na to talagang maganda to, ilagay sa Aroma Beach eh. Yung ginawa nilang balon na punong-puno ng ihi tsaka tae. Doon dapat ibabad tong hayop nato sa totoo lang. Yung grupo na yan nagagamit sa kaya dapat lang buwagin
yang samahan na ni Senyor Aguila at ikulong ang mga may kasalanan para hindi natularan. Yan po ang ating opinion. God bless po. Totoo yan. Pero alam mo Ferdinand, kung hindi pa tumakas yung mga miyembro na talagang hindi na matiis ang hirap, hindi malalaman to Christian Cheng ulit Doon nga po pala sa opinion ninyo, Tyrox. Sabi nyo po, if kayo ang papipiliin between Bomba, Chara, Carpio, Romualdez, doon kayo kay Romualdez. Ako po, none of the above. Sama na lang silang, same lang silang buhaya. Sabi nga ni Ka-Percy, na Christian, choose the lesser evil. Wala namang balita kay Ka-Percy, Naging maingay lang nung death anniversary niya, di ba? Wala, Len Rapolo, shoutout ka. Okay, gaslighting ang tawag sa ginagawa niya itong uwak na yan. Not Aguila, manipulator. At sad to say, maraming mga Pinoy may pinag-aralan or wala ay mga weak souls. Totoo. Sunod-sunuran sa mga salitang basura or imposibleng katotohanan. Totoo. Yan, ang galing ni Len Rapolo. Yan ang mga klase ng mga tao na walang backbone at hindi marunong kumilatis ng mga salita na lumalabas sa bibig nitong taong ito. Aguila daw. Mga poor judgment ng maraming Pinoy. Totoo yan. Galing mo, Len Rapolo. Welcome to the club, Alberto Olaer, shout out, Sabi niya, Karoke, mataas din ang Karoke, mataas din ang katangahan sa ating kababayan. Hindi nag-iisip, Karoke. Makita lang si Inday Sara nilang tambaloslos, hiyawan, palakpakan. Tayo nga ang ninanakawan, nagtatatalon pa sa katuwaan. Pag nakita na ang mga magnanakaw sa kabanang bayan na si Inday Sara nilang tambaloslos, Duterte Carpio, kailangan pa kaya mawawala ang pagkapanatiko sa karamihan ng mga kababayan natin, Karoke? Naku. Ewan ko ba? Ano ba? Mga nakalagay, ang ganda-ganda ni BP, Ano ba namang, Diyos ko. Makinig kayo. Ang kalaban sa confidential fund ko ay ayaw ng kapayapaan. At ang ayaw ng kapayapaan ay kalaban ko, ay kalaban ng bayan. Patay tayo. Palakpak naman yung mga talagang ewan ko. Tuloy natin ito. At maiba po si Christian Cheng. At maiba po pala ako, Roque. Tungkol po doon sa isang nagkomento na si Madam Philippine Legit President Atty. Robredo na naman ang napagdiskitahan. Hinahanap. Uutuin ko po ulit, di naman actually si Madam Atty. Leni Robredo tahimik. At wag siyang hanapin kasi andyan lang naman siya sa tabi-tabi. Bakit ba hindi marespeto ang side ng iba? Ayun po yan kay Madam Atty. Leni. Tama naman po siya. Nagsasalita naman po si Madam Leni sa kanyang mga interview at mga speaking niya. Sana naman po huwag siyang husgahan. Unang-una, sino pa ba ang may sala sa mga nangyayaring di maigi ngayon? Dingat yung mga toxic na trapong dynasty, mga pool politiko. Dapat sila ang dikdikin, hindi yung inosente. Sige po tayo, Rox. Pasensya na po. Salamat po. At ingat kayo parati. God bless po. Ingat ka rin, Christian Cheng. Ayusin mo yung health mo na ka. Sheila Santos, shout out. Tama ka, Rox. Ang katangahan ng ating kababayan ang dahilan ng kahirapan sa ating bansa. Totoo yan talaga si Rox. God bless. Totoo naman, diba? Meron naman track record, nakatihaya naman sa kanila. Ba't ang binoboto nila yung mga kampo ng kampo ng pangilalim, Sumagot si Reynaldo Gonzales. Hindi lang katangahan dahilan kaya naghihirap ang bansa, pati na rin ang matatalino na ginagamit ang talino sa sumobra talino, kaya di na alam na mas matalino pa sa kanila ang bobo.
Totoo yan. Lalim ng sagot ni Rinaldo. Manuelito Villatoya. Manuelito Villatoya. Welcome to the club. Sir, ang problema nga, ang naging dahilan, kaya naupo ang mga kurap dahil sa Smartmatic. Kaya nanalo ang magnanakaw sa pera ng bayan. Totoo yan, Manuelito. Uy, si Prince Shervin. Shout out, Prince Shervin sa peda. Tia Deli, ha? Ines, shout out sa inyo. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out mga bren, ha? Sabi ni Tia Deli. Waka nga na gabi sa Lox. Team Tia Deli, bumabati sa atin pong lahat ng Rocky Warriors na magandang buhay. Sa Lox, yung buhay ni Gundina at Barok, Tarzan and Jane, kailan kaya maipapalabas sa Senado para sumaya-saya naman tayo ng konti? Sa Lox. Anak ng galising aso talaga si Lox. Konting rating survey, kupit potential pan, agilang butanding, ang nasa headlines, puro mga nakakasuka at nakakaumay na pong mga ganap. Pero puro lang watchers ang mga minamahal nating kababayan. Ay nako, Sir Rox. Ang alam ko po, meron pong hospital ang mga baliw, pero ang kamangmangan, kasamang palad po, Sir Rox, wala pong naimbentong gamot. Kahit pinakamahusay pang scientist sa mundo, yung gamot para sa mga syunga. Wala nga kako eh. Ay nako. Mas malupit pa sa COVID kung makahawa. Totoo. How stupid can you get? How stupid can you be, Sir Lox? Para maniwala ka po agad-agad sa mga baliw na impostor. May pinag-aralan ka. Matinukan tao, agad-agad sasapi ka din. Makikiuso lang. At nang dahil sa katangahan mo, damay pati pamilya mo. Nahipnotismo ba kayo o talaga lang katangahan ang nanaig sa inyo? Isipin mo, isang butanding na nag-aala agila kuno, mahigop lahat ang matitinong laman ng utak nyo sa dami ninyong nagmiyembro. Walang nakapag-isip ng tama, lahat naging uto-uto. Totoo. Hindi, pinapakain sila pren At saka yun nga, may bahay sila. Diyos ko. Pinakamasaklap sa lahat, Sir Rox, ang dusa po dito ay sa mga baliw na kulto. Ang mga bata po, Sir Rox, hindi po dapat si Agila lang ang at saka yung pinuno. Ang dapat sunugin at ibitin ng patiwarik yung pong mga magulang na mga nakatatanda na nagsadlak sa mga kabataan at mga musmus sa kaawa-awa pong buhay at kalagayan. Totoo yan. Sakit po sa dibdib, Sir Rox, pero dahil ang Diyos ang Diyos na po ang gumalaw. Ang Diyos na po ang gumalaw. In a very mysterious ways, buslot, pasok sa banga. Ang agilang butanding tapos, maliligayang araw, dyan sa loob ng kulungan. Dyan mo ilabas ang husay sa paiba mong boses, sabay pahit ng mantika sa pit mo. Nagtutulunan laway ni Peryo at Dagul. Ay, visit. At dyan po nagtatapos kwento ninyong impong basyang ngayong gabi. Magkita kita po muli bukas. May saya at ngiti. Good night po sa lahat. God bless. Ang sa inyo pong lahat ay nambubuisit, pero sa inyong lahat ay nagmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Ingat po, Sir Rox. At huwag palaging mag-isip. Bukas, lahat po tayo ay tagumpay. Bye for now. Salamat po at sa haba ng pasensya palagi inyong impong na may rayuma. Eko. Yet Gibara, shout out, sagwa ng buhay ng Pinoy. Yun na nga Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Dala sa kahirapan kahit ano lang para makaraos. Galing mo, Mr. Rox, ventriloquist ang tawag sa paiba-iba ng boses. Skills yan at ginagawang trabaho ng ibang para kumita ng tao. Ay nako, magtrabaho na tayo sa ibang bansa. Baka mahawa pa tayo sa ingot na kababayan natin.
Lorna Velez, shout out. Ang demeanor ni Sarah Jean Potpot looks like very low educated person. Totoo yan. Sumagot si Friend Aimee, tama ka. Utak pang grade 1 lang. Sayang ang pinapasweldo sa kanya. Ang lakas pang lumamo ng pera. Totoo yan, Friend Aimee. Galit na naman. Maita naman ulo ng friend ko. Shout out, Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out ha. Friend Aimee ulit oh. Ganyan-ganyan si Kibulogi. Ha? Ganyan-ganyan si Kibaliw. Pero hindi nakasuhan. Ganyan-ganyan din ang mga banat ni Kibaliw na kaya niyang pahintuin ang lindol. Grabing katangahan ang mga naniniwala sa panluloko ng mga hinayupak na nagpapanggap na sila ang mga pinagpala. Totoo yan, friend. Ay, Friend Aimee ulit oh. May taong makapangyarihan ang nasa likod ni Aguila. Kasi bakit mukhang yayamanin ang kulto nila? Totoo yan, friend, di ba? Lorna Velez ulit oh. Pag nakikita ko pagmumukha ni Sarah Jean Potpot, Marcos Jr., Martin Romualdez, DOJ Sec at Boy Silly Padilla sa news, ay pinapas forward ko na kasi sumasama ang pakiramdam ko sa mga kasinungalingan nila. Sumagot si Christian Che, correct, me also. Naaalibadbaran ako sa mga pagmumukha nila at boses nila. Totoo. Sumagot din si Friend Aimee. Kakasuka, mga pinagagawa nila, pati mga pagmumuka. Totoo. Johnny Bigud, shout out ha. Sabi ni Johnny Bigud. Gandang gabi, Karoke. Nagtataka lang ako kung bakit maraming taong tanga naniniwala dito sa mga kulto o mga followers tulad din ng kay Kibulog. Hindi kaya sila nahi-hypnotize o kaya may pinapainom na gayuma. Hindi ko alam, friend. Sabi ko nga sa'yo, di ba, Johnny? Ito ang impyerno. Andito ang mga demonyo nagkalat. Kaya yan po, mag-ingat kayo. Ang pananampalataya ninyo sa Diyos, itibayan ninyo para hindi mapasok ng demonyo ang inyong mga pagkatao. Tingnan ninyo yung hipag ko, di ba? Sabi ko sa inyo. Linggo-linggo nasa simbahan po yun. Nagbabasa pa ng Biblia. Akala yung pinasok ng demonyo yung utak. Dahil lang sa pera na hindi naman para sa kanya. Mana ho yan, mana. Siyam silang magkakapatid. Tinangka niyang, buti na lang nandito ako, kung hindi, yari na. Tinangka niyang kamkamin lahat ang kayamanan. At sa kanyang pag-iisip, kung sino lang ang kanyang gustong bigyan. Yung malakas magsipsip sa kanya, yun ang bibigyan niya. Ganun ho nangyari. Kaya yun, nandun sa korte ngayon, makapal pa rin ang mukha. Tinitignan ko, hindi man makatingin sa akin yung baliw. Baliw, tingin ko eh. Gagawan ko pa ng vlog yan ulit. Isa pa, part 3. Ay, si Prince Shervin ulit to. Sir Lox, sorry po may pahabol lang po kasi waka nga impong basyang sa comment. Tanong ko lang po, Sir Lox. Sa milyon-milyon po na confidential fund, bakit po hanggang ngayon yung mga big time na may mga warrant of arrest po, bakit di po mahuli-huli at mailabas? Sulweta, Bantag, Tebes at napakarami pa pong iba. Bakit ganun? Bakit gang ngayon po alam kung nasaan sila pero di po mahuli? Ano kalase? Haselox? So para saan talaga yung mga secret funds? Yun lang po, Your Honor. No more further objection, Your Honor. Lalayas na po impong bago pa ako habol bambu at mahambalos ng barangay. Loli po ulit. Love you all, Anong mabang sinasabi mo dyan, Tia Delica, Melchor Tolentino, shout out. Tama ka, Sir, Mr. Sa totoo lang. Maraming tanga na Pinoy ngayon kesa matitino. Ang problema nga, Melchor, pati yung matitino,
para magkapera lang, matino, mga scholar eh. O, pinagtatanggol nga nila si Sara Carpio eh. Doon sa mga ginawang paggastos ng milyon-milyon within 11 days eh. O, si Harry Roque, si Panyelo, lahat sila Kibbs, pinagtatanggol na, ibig sabihin, hindi matitino yan, ha? Yan ang mga, para ka kumita talaga sa mga panahon na to. Magtanga-tangahan ka at ipagtanggol mo yung mga kampo ng confidential fund. Kinawad yun. Ha? Aris, shout out, ha? Sabi ni Aris, para sa akin, Karoke, ang katangahan ay parang misteryong di maintindihan at para ding sakit na lumalaganap at nakakahawa. Paano nangyayari ang katangahan? Halimbawa, ang mga kasama mo ay lahat tanga, siyempre, posibleng maging tanga ka na rin. Iba nga ngayon dito eh. Aris ka, ha? Dati, kumbaga sa isang bayong na isang bayong na kamatis, haluan mo ng isang bulok, madali mong makita yung bulok at alisin mo agad dahil baka mahawa yung matitino. Ngayon iba. Maraming bulok na kamatis, iilan lang yung mga hindi bulok na kamatis. Nandun sila. Siyempre, ano mangyayari doon sa hindi bulok na kamatis? Sa dami ng bulok na nasamahan niya, mabubulok, di ba? Yun. Ganun ho ngayon ang sitwasyon. Di ba? Tingnan niyo yung Senado. Talaga namang nakakawindang na ho yung Senado. Sa totoo lang. Kaya lang, dito, bukas, tignan. Lord, tuloy natin yung kay Aris. Nakikisama ka sa kanila eh. Paano ito maiiwasan? Di wag kang makisama sa kanila. Tanga, may matitino din naman na nakapag-aral. Kilalang mga tao at may matataas na tungkulin sa gobyerno, pero tanga dahil hindi ginagamit ang katalinuhan. Di ka nga pwedeng gumamit ng katalinuhan, Aris eh. Tignan mo si Cielo Magno, gumamit ng katalinuhan. Tinerminate. Bawal lang matino sa gobyerno yun. Kailangan tanga. Oo. Kailangan kampihan mo yung magnanakaw para meron kang balato. Kinawa Japan, di ba? Tuloy natin yung kay Aris, ha? Sa bastong paraan o pangangatwiran, kaya nagiging tanga. May mga bagay din na papatanga sa tao tulad ng pera. Totoo, halimbawa, confidential fund, mga lagay, kupit, kickback, reliyon at iba pa. Totoo yan. Aris, Pero sa mga taong mula sa ipanganak ay tanga na, wala na tayong magagawa doon. Kaya kung katangahan ang problema ninyo, tanungin nyo na lang ako. Mapapayuhan ko kayo. Basta puro katangahan lang. Huwag kayong mag-alala, walang bayad. Visit. Marilu Pabianak, shout out, ha. Happy weekend na po, Tyrox. Sabi niya, blessed evening po din po sa inyo, sa family mo po at sa mga Rocky Warriors. Napakababaw po ng pananampalataya ng mga nasa kapihan. Ano po? Imagine, pinag-iiba-iba ang boses, sinamba na. Yun nga nak eh. Bisit. Ang Panginoon ay tinubos ang ating kasalanan sa sanglibutan, pero pinili nila itong Senyor Agil na ito. Kapag po in-interview, halos di makasagot ng maayos, tapos pinaniniwalaan ng mga naturingang may pinag-aralan pa naman. Hi Lord, kayo na po ang aming sandigan. Huwag mo po kaming pababayaan. Save our country. Amen. Keep safe po, Tay. Stay healthy po. God bless. Stay healthy, Marilu Pabian, ha. Pagpagod, pahinga. Ganun lang yun, naka.
Bakit, oh? Elizabeth Iscare, shout out, ah. Good evening, Sir Rox. Para maniwala ang isang tao na ganyang mga palabas, napaiba-iba daw ang boses. Wow, para silang may mga saltik sa utak para maniwala sila dyan. Sipin nyo, isang guro at mga pulis, napaniwala sila ng isang taong manloloko. Hay, wala talagang gamot sa tanga, Sir Rox. Super tatanga nila. Saan napunta ang mga utak ng mga ito? Ay, ito. Totoo eh. Kung hindi ba tanga yan, mananalo ba yung mga nanalo ngayon? No, Lord. Takay mo, galing-galing ni BP Lenny, tsaka ni Kiko eh. Yan ang naupo. Ano yan? Nako. Elizabeth Iscare, sabi niya. Sa hirap ng buhay sa mundo, isa ito sa dahilan kung bakit marami pa din ang mga madaling maniwala sa mga ganito. Sa parang kulto ang dating. Kasi nga, sa matatamis na buladas ng mga namumuno dito. At ang katangahan din at ang katangahan din ng mababaw ang utak. Ito ang dahilan, Sir Rox, plus yung iba, madali silang maniniwala sa himala kunuhay. Sana makaimbento tayo ng isang hospital para sa mga tanga. Hindi nga pwede yung Elizabeth eh. Kailangan ano muna ng gamot bago magpatayo ng ospital sa tanga. Kailangan makaimbento muna ng gamot. Oo. Lord. Alberto Ulaero ulit. Karoke, anong sabi ng reyna ng confidential fund at intelligence fund na si Inday Sara nila Duterte Carpio? Meron nagbalak na maglagay ng bomba sa dadaanan nila. Ang sabi daw, ang intelligence silang taga-China. Kaya pala nag-recruit sila ng River Rebel Returnee na 433. Ang iba taga-tanim ng bomba made in China. Peke pa, Karoke. Kailan pa ba magtatanim ng bomba ang mukha ni Kailan magtanim ng bomba ang mukha ni Inday Sara nila Duterte Carpio? Mukhang bomba at nakakatakot. Ikamatay mo parang nasa bugang ka na rin ng bomba. Karoke, sabi niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Sir Rox. Yan ang dahilan ng paghihirap ng mga Pilipino. Buti nga sa inyo, tatanga-tanga. Buti nga sa inyo, mga tatanga-tanga, sabi niya. Big bro, shout out. Tanga, sabi niya. Paano po naging teacher yan? Ay, big bro. Nung sinabi naman niya kasi, nag-iiba-iba nga raw ang boses eh, big bro eh. Lord. Buti si Willie Ripomuceno, hindi nyo ginawan Diyos, mga buwisit kayo. Si Willie Ripomuceno, nakakaiba-iba rin ang boses Ano ba naman, teacher? Oy, pag yan teacher na yan nag-apply ulit para magturo, wag niyong matanggap-tanggap yan. Baka maraming mapahamak na bata dyan, Akira Milo, shout out, Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang, sabi niya. Everyday Sunday. Shout out, sabi niya. Karox, ang tagal ko hong hinanap ang channel vlog ninyo dito sa YouTube. Ganun subscriber nyo na ako. Wala na kasi si Ka-Percy, broadcaster. Na-demanda yata ng copyright si Enzo Recto, alter ego ni Ricky Tomotorgo. At Kawaldi natitira. At yun ibang nagsulputan, mura ng mura, paulit-ulit na walang pangalan. Sino ang tinutuligsa? Renew ko yung subscription ko sa inyo. Salamat, Everyday Sunday. Akira, Ganun na nga po, wala nga pagpipilian kung hindi magtitiyaga na wala
binoto nila eh. Kaya sana naman ay naging aral na ito at susunod, suriing mabuti. Totoo yan, friend. Sumagot si Kalat niyo. At gaano ba kadalas ang minsan? Ilang ehemplo na ba ang mga pangyayari ang dumaan pero hindi pa rin natututo at hindi pa rin alam kung paano sumuri. Pag ganito ng ganito ay hanggang sa kangkungan na lang ang Pilipino at ang Pilipinas. Totoo yan, Kalat ni. Pinipul power na nga yan. Ngayon, landslide. Hindi pa umarte ng debate. Kaloko naman. Basta yan, itong nakaraang eleksyon, grabe. Grabe talaga. Super grabe. Everyday Sunday ulit oh. Karoks, hanga ako sa diretsyo yung pagpuna sa takbo ng budol-budol na gobyerno natin. Napuno ng highway robberies. Ewan ba bakit ang daming Pinoy na tanga, ganun marami ang nakapag-aral naman. Totoo yan, everyday. Nga, maraming pa yung teacher, diba? Teacher, nag-resign ng syunga. Pakiramilos ulit oh. Dan, masayang linggo po dyan, mister. Sa totoo lang, sabi niya. Ventriloquist po yata ang tawag doon. And it's a talent, sabi niya. Oh. Diba sabi mo, talent yun. Ha? Lita Alambat, shout out ha, sabi niya. Baka may sinusubo na nakasetting na dipindot. Tao, pera ang sinamba, hindi ang Diyos. Totoo. Tatanga eh. Lita Alambat ulit oh. Karoke, panahon ni Lucifer ngayon, kaya maraming umanib. Totoo. Totoo ka dyan ha. Tawa ni Aimee oh. Kalat niyo. Good morning, Karoke. Bombatsuhin mo na, Karoke. Kalat ni ulit, oh. Ha? Teacher, ang teacher na yan ay galing sa section 25, row 12. Boplax na, tanga pa. Ay! Ganyan. Kaya hindi umusad ang Pilipinas nang dahil sa mga tangang ito. Unbelievable. Totoo. Teacher pa. Pinagmalaki pa niya. Teacher siya. Tanga-tanga. Kalat ni Baya ulit. Oy, teacher. Ano naman to? Kung gusto mo lang. Oy, teacher. Kung gusto mo lang palang makapunta sa langit, ay sumama kayo sa amin ni Karoke. Pinapangako namin sa inyo na pag dinala kayo namin ni Karoke sa langit, ay mapapahaliluya kayo maghapon at magdamag sa sobrang kaligayahan. Gulo mo, Kalat ni Kay O ano pa ang hinihintay ninyo? Tara na! Ay, Kalat ni. Al-Ulalia, shout out Magandang araw, Sir Rox. Ang pagkapanatiko ng karamihan sa mga Pilipino ay isa sa sinyalis ng katangahan at ang parang pagsamba nila sa mga mayayaman ay sumasalamin ng kanilang utak. Sumasalamin sa kanilang utak, indio o alipin. Tama ka dyan, Al-Ulalia, galing mo. Alam ng mga politiko ang klase ng mga botante tulad ni BBM at Fiona na madaling utuin ang mga mangmang na tanga. Isang halimbawa, ang insidente sa pagpapatigil ng traffic ni BIP sa Commonwealth. Deny si Sara, walang AIDS. Maraming naniniwala. Pero hanggang ngayon, yata hindi pa matukoy kung sino. Ang daming pondo ng Kompi Intel. Bakit bagsak? More power, God bless Sir Rox. Magandang buhay sa mga Rocky Warriors. Sabi ni Al-Ulalia. Ang galing mo African Sai, shout out Chris Antoa, shout out. Sabi niya. Karox,
Yang mga Romualdez at Marcos, Duterte, hindi na dapat ihalal yan, puro magnanakaw yan, dapat dyan palayasin sa bansang Pilipinas at lahat na supporter nila itapon sa China, magulo ang mga hayop na yun sa bansa natin. Pwe, galit ka na naman. Reynaldo Gonzales, oh. Pero pag tanga ka si Rox, mas ano? Pero pag tanga ka si Rox, mas magkakapera ka sa mga politiko. Kaya yung minsan, nagtatanga-tangahan na lang ako. Oy! Rachel Esguera, my friend, shout out Tagal mong nawala Hi Sir Rox, God's will po. Buti na lang nabunyag yung kulto na yan. Daming naloko at pinakakawawa yung mga minor de edad na nabiktima ni Senyor Aguila. Totoo yan, friend Rachel, Alberto Ulaer ulit, Karoke, mali ang sinabi nyo, milyon-bilyon ang nagawa ni Sara Tambuloso Duterte Carpio sa ang confidential fund pag-recruit ng Rebel Returnee 433. Ang iba talaga tanim ng bomba kapag nanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang nagawa ng mukhang bomba ang reyna ng confidential fund. Nakakatakot ang mukha. Huwag kayong magpakita. Bugbog saradong ibibigay sa iyo. Totoo yan, Chitay Duterte Sara, sabi ni Angel de la Cruz. Shout out Angel de la Cruz. Welcome to the club. Mission accomplished mga boss. Nakapagsaya tayo May absent. 3JC Hope. Absent ka Jane L Alam mo dito sa Mr. Sa totoo lang yan 3 consecutive absent kailangan ng dalhin mo yung nanay mo at kailangan may excuse letter ka. Boy Hong Kong Balong, shout out. Eman Scalona, shout out Ant Ryan Mimura, shout out. Ay, hanggang dito lang po mga boss. Happy birthday ulit, Ma'am Gijet Asistio. God bless po, God bless. Hanggang bukas muli. Magsaya na naman tayo, mga boss. Sana makadalawang vlog ako bukas. Kung makakapag-vlog ako sa umaga, di ba? Ano sa palagay niya mga boss? Para sa akin kung sakasakaling tama ang hula ko, na baka magsasama ulit ang dating magkaibigan, na si Excellency saka si Maroas, mas maganda. Malaking may tutulong ni Maroas dito sa gobyernong ito. Oo. Dalawa lang yan. Kaya pala si Corina Sanchez, interview niya si Marcos nung hindi pa nag-i-eleksyon, at pinakitaan siya ni His Excellency ng masarap na luto ng pinakbet, diba? Ay nako, sari-sari yan. Dalawa lang yan. Makatulong si Maroas sa mga korupsyon o mahawa siya sa korupsyon. Diba mga boss? Magandang gabi po. God bless. Good night.